Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak-lebak na ta with evidence ako. Alam nyo, sa press ko ni VP Sara, sa last part, may sinabi siya tungkol kay Martin Romualdez. Grabe mga kabibig! Pinahiya daw ang Pilipinas sa global international. Nakakahiya. May ginawa si Martin Romualdez. Ano kaya ito? Ang theory ko, yung pasabog ni Sas Rugando Sasot, yung maleta, yung black maleta. Nako mga kabibig, kung nakalimutan mo ang pasabog ni Sas, manood tayo sa bidyong ito ha, para mahimay-himay natin pa. Kasi nako-connect na natin eh. Si VP Sara may sinabi na grabe, nakakahiya ang ginawa ni Martin Romualdez globally. Nakakahiya, may dokumentong nagpapatunay dito kabibig. At si Sas naman, may pinasabog na isyo kay Martin Romualdez. Panoorin nyo ang video. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo, para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampa nitong kaso sa Court of Chancery State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company, ang tinatawag na SCAP, sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung ano ang ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Ito po kasi ang kinalaman, bakit nadawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan niyo na?
At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker Martin Romualdez. Reached this point in our career, and we've went to dignify questions, queries, or allegations. And when it comes to fake news, we just don't dignify it, and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that. And we just try to focus on the issues that have credibility and truth. So, papaalala ko yung sinabi niya, ha? Hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Nadesisyonan ito noong September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, i-screenshot nyo yan. Okay? I-screenshot nyo yan. Yung link dyan. Kasi yung link na yan, yung link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news, totoo ito. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Gusto ko lang sabihin mga kababayan, na sa trial na ito, hindi nag-deny ang mga Hapon na minit nila si Martin Romualdez noong July 2022 at meron silang dalang heavy luggage. Hindi nga, nagpalusot nga lamang ang mga Hapon na ito sa judge sa Amerika na ito hindi bribery. Pero hindi naniwala dito ang judge sa Amerika. Kaya mga kababayan, nakakalungkot ito. Sangkot dito ang Korte Suprema, sangkot dito ang House Speaker ng Pilipinas, at of course, Presidente ng Pilipinas, yung pinsan mo, tinotolerate mong ganito. Ito ba ang bagong Pilipinas, Bongbong Marcos? Ito ay kaso, factual determination, na ginawa sa isang korte sa Amerika at hindi sa mga kangaroo court ninyo. At itong pinaka nakakalungkot na sinabi ng judge sa Amerika na si James Travis Laster. Ang sabi niya dito, ang mga outcomes daw sa Philippines, sa Philippine courts, ay naaapektuhan ng political influence. Kaya itong 26 Capital, parang kung dalhin mo to sa Pilipinas, wala ring mangyayari. Kung dalhin mo tong, kung halimbawa, mag-utos si James Travis Laster na ituloy niya yung bill niya sa Tiger, malabong i-honor ito sa Pilipinas dahil nga ang outcomes pala sa Pilipinas na i-impluwensyahan ng mga politiko. At yung mga kalaban daw nitong 26 Capital gumawa na nga ng dodgy bargain or bribery para makuha yung political influence. So, porke pa
wag na raw, yung remedy na ituloy, yung i-close yung deal, hindi na kailangan, ay malabong mangyari. Nagets yun. Supreme Court, hindi ba kayo nahihiya? Comment, ito ang observation mula sa factual determination ng isang judge sa Amerika. Hindi nyo pa ito ina-address. Pinag-uusapan na ito ng mga sikat na abogado, mga law firms sa Amerika dahil nga napaka-bizarre daw ng mga facts dito. Lalo na itong involvement na ito ni number 2 ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, mga kababayan, bakit sa tingin nyo ayaw itong pag-usapan ng mainstream media? Bakit yung mga senador-senador na malilinis sa katulad ni Risa Ontiveros ayaw nyo itong pag-usapan? Bakit si Trillanes ayaw nyo itong pag-usapan? Bakit ayaw nila itong pag-usapan? Isa itong fact na na-establish sa isang kaso sa Amerika. Tanungin ninyo mga sarili ninyo, bakit tahimik ang Catholic Church tungkol dito? Bakit tahimik ang mga elite na schools, Ateneo, UST, Lasal? Kasabot na ba kayo ng mga pagnanakaw ng mga Marcos at Romualdez? Mga mainstream media, patahimik kayo. Factual, fact ito determined by a US judge na nagkaroon ng trial, nagkaroon ng evidence, ng mga documentary evidences. So yun na nga mga kabibig. Kayo na ang bahalang mag-connect ha. Basta maghintay tayo. Mga next few weeks, may bagong pasabog naman si VP Sara tungkol kay Martin Romualdez. At baka dito, himay-himay na ni VP Sara kung ano ang ebidensyang meron siya laban kay Martin Romualdez. Nako, ang mga congressman, nag-start ng, nag-bark na, nag-meow na after ng press ko ni VP Sara. May mga congressman na sinabi na posibleng ma-impeach si VP Sara. VP Sara naman, alam naman yan na there's a possibility na ma-impeach siya. Kaya before siya ma-impeach, iyagyag niya lahat. At hayaan niyo bang ma-impeach si VP Sara? Hahayaan ba nating ma-impeach si VP Sara? Hindi natin hayaan. Mas dapat yung Mr. Sino ito? Nakakatawa talaga mga words ni VP Sara. Drag me to hell. Anong drug? Ganun? Or hindi ako nagkukukain ha, sabi ni VP Sara. Mainit lang ang panahon. So yun na kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. I-share nyo. Para ang mga kalaban natin ba? Mag-isip-isip din ba nga? Oo nga, no? Posible. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.